Papatagal ano po, na nakita natin na sa isang instruction pa lang kay Saul hindi niya na napangatawanan, eh. Simple lang yung instruction, 'di ba, sa pag-aalay nila na gagawin ni Samuel, pero hindi niya yun nagawa, 'di ba? Na naging mainipin siya, hindi niya naantay yung oras ng Panginoon at, iyon ang nagsimula na kung bakit tinanggal ng Panginoon ang pagre-reign sa kanyang buhay. At ang buti ng Diyos, katulad ng sinabi ni Ate Babylin kahapon, na hindi niya agad tinatanggal. Binibigyan niya pa rin andun pa rin yung pag-upo niya sa kanyang tungkulin kasi habang inaantay yung talagang nakatalaga na napupusuan niya. Dahil sabi ni Prophet Samuel, merong ipapalit sa kanya. Ang Diyos ang pumili, 'di ba, sa mapupusuan niya. So, like I said, nung panahon na yon hindi pa pinapanganak si Tatay David. Amen? At habang lumilipas ang panahon, 'di ba? So ibig sabihin nakikita natin dito sa ano na 'to, sa kwento na 'to na malaki ang pagtanda, ano ang agwat ng tanda ni Jonathan kay David, 'di ba? At kasi nakikipaglaban na si Jonathan, eh, 'di ba? Wala pa si David, 'di ba? Hindi pa siya nagre-reign nung panahon na 'yon, hindi pa siya tatayo, ayan. So ngayon, makikita naman natin ngayong araw na 'to kung paanong ang Diyos, 'di ba, ay inireject niya si Saul as a king. Amen? So dito magiging malinaw para sa bawat isa sa atin ang kanyang ginawa na pagiging hindi pagsunod. Kaya nga, sabi nga, ang 99% na obedient sa Diyos is disobedient pa rin sa Panginoon. Ang lagi pong pagsunod sa Diyos, laging dapat po 100% tayong sumusunod. Kumbaga, sa relasyon, 'di ba? Hindi pwedeng 99% lang ang pagiging tapat natin sa asawa natin, 'di ba? Dapat 100% po. Amen. So dito makikita natin from verse 1 to 3 yung malinaw na command, 'di ba, kung paanong i-destroy ang mga Amalek. Amen? So sabi sa first 1 and 3, sinabi ni Samuel kay Saul, Isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. Ipinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lipunin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. So instruction na naman po ito. Patayin mo silang lahat, babae't lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. So, ano yung first na instruction sa kanya? Alam niyo po, dati, di ba, in-instruction siya ni Tatay Samuel na ang sabi po ni Tatay Samuel sa kanya sa pag-aalay, di ba? Hindi siya nakapag-antay hanggang siya na tumayo na parang priest, di ba po, na inantay niya. So imagine mga kapatid, ano po, na kung ikaw hindi ka makapagkakatiwalaan sa maliit na instruction, do you think mapagkakatiwalaan siya sa malaking instruction? Amen? Kaya alam mo ang tao mapagkakatiwalaan, pag simpleng instruction, alam niyang masunod, 'di ba? Mas mapagkakatiwalaan siya sa malaki. Even sa mga kayamanan, pag kaya kang pagkatiwalaan sa maliit, 'di ba? Yun din po ang salita ng Diyos, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. So itong mensahe na to, na galing sa kanyang spiritual leader, na walang iba po kundi si Propeta Samuel. Amen? At makikita natin dito kung paanong nilinaw niya na ito ay mula sa makapangyarihang Diyos na sasabihin niya kay Saul. Dahil bibigyan niya ng total judgment, amen, ang mga Amelita. Amen? So dito, makikita natin na inexplain sa kanya kung bakit. Kung bakit niya i-judge, 'di ba? Yung mga ito kasi sumusobra na sila, 'di ba? At gusto niyang parusahan ang mga taong ito. Katulad ng pagpaparusa na ginawa niya sa mga Ehipto nung bago sila palabasin, yung mga taga-Israel po. So, dito inisa-isa yung instruction sa kanya, patayin mo lahat. Pag sinabing lahat, simpleng instruction po, all.
Amen? Kahit po siguro yung hindi nakapag-aral, alam po ito pag sinabing lahat. Amen? Hindi yung ano pa, hindi po yung may tira pa, kailangan mo magtira ng baka. Hindi eh. Inano sa kanya, patayin mo silang lahat. All. Babae, lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. So alam ng Panginoon, hindi yung pinapasugod niya na hindi niya alam. He is all-knowing God. Amen? So alam niya kung ano yung mga hayop na nandun. At matindi din na pinagbilin niya ito. Amen? At dito ipapakita ng Panginoon na kailangan niya nang ibigay yung judgment. At siya, yung mga army niya, at siya ang gagawing instrumento ng Panginoon para po sa nation ng mga Amalek. Amen? So sa 4 and 6, dito makikita natin sa 4 and 6 kung paanong si Saul nag-prepare siya para atakihin yung mga Amalek. Amen? Dahil sa sinabi ni Propeta Samuel. So 4 and 6, kaya't itinipon ni Saul sa Telaim ang buong hukbo ng Israel nang bilangin. Niya'y umabot ito ng 20,000 mga kawal bukod sa 10,000 buhat sa Juda. Pinangunahan niya ang mga ito papunta sa lungsod ng Amalek. Nag-abang sila sa isang natuyong ilog na malapit doon at nagpasugo sa mga Sineyo at pinasabi niya, umalis na kayo riyan, humiwalay kayo sa mga Amaleka para hindi kayo madamay sa kanila sapagkat pinagpakitaan ninyo kami ng mabuti sa aming paglalakbay mula sa Ehipto, kaya't umalis ang mga Sineyo. Amen. So, purihin ang Panginoon. Dito po makikita natin na si Saul is capable, 'di ba, na maging military leader. Nakita natin kung paano siya nag-lead, 'di ba? Ginather niya yung mga tao, inorganize niya yung mga large na army. Alam niya kung paano atakihin properly, 'di ba? Yung mga susugudin nila. Si Saul, nakita natin dito, makikita natin yung nag-show siya ng wisdom. Amen? At mercy doon sa mga Kenites, 'di ba? Na nandoon, na umalis na kayo, sabi niya gano'n. Kasi nga, nakita niya dahil alam niya na i-judge ng Panginoon yung mga taong Amalekita, 'di ba? Para hindi sila madamay. So nakita natin na andun yung mercy niya sa mga tao na to. Amen? At kaya ito ay pinaalis niya para hindi sila madamay. That is wisdom, ano po? Dahil ang bilin lang naman sa kanya is lahat ng mga Amalekita. So, wisdom yon na pinaalis niya at iningatan niya, niligtas niya, no? Isinafety niya yung mga Sineyo. So 7 hanggang 8, 7 hanggang 9 makikita naman natin dito yung pag-atake nila. Amen? Habang kanyang inano yung mga large na mga hukbo, dito naman sa 7 and 9 makikita natin. Hallelujah. Sabi niya dito, sinalakay ni Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Avila hanggang Zazur. Sa silangan ng Ehipto, nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay ni Haring Agag. Nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin pinatay ni Saul ang magagandang baka, tupa, lahat ng matatabang hayop doon at pinatay lang nila ang lahat ng hindi na papakinabangan. Amen? So ito na naman, no? Yung second instruction sa kanya ng Panginoon. Amen? Hindi na naman niya sinunod. Sinabi ko kanina, pinagdiinan ko po kanina para malaman ng bawat isa sa atin kung bakit saan nagagalit ang Panginoon, no? Sa lagi nating pagsuway. Amen? Sa kanyang mga salita. Dahil ginamit niya si Propeta Samuel para ibilin ang instruction na to, pangalawang pagkakataon na binigay sa kanya. Amen?
Ano pong ginawa niya? Sinuway niya ulit. Parang minsan ganun tayo eh, parang mas magaling tayo. Parang mas alam natin yung tama kaysa sa Panginoon. Na imbes na sundin natin, sumusuway tayo. Kaya lagi po nating alalahanin, sumunod po muna tayo bago tayo sumuway. Napakahalaga po na lagi nating matandaan. Yun pong yung ganun na prinsipyo natin sa buhay natin. Sumunod muna tayo bago tayo sumuway kasi mas alam ng Diyos yung kailangan natin, mas alam ng Diyos yung makakabuti sa atin, mas alam ng Panginoon yung mga bagay na pinapagawa niya. Kasi sabi ko nga, lagi ko pong inaano sa sarili ko, kung alam ng Diyos yung 10 hakbang at mas marami pang hakbang, 'di ba? Sa kwento ng buhay ko, ba't hindi tayo magtiwala sa Diyos na 'yon? Kaya ito yung makikita natin, hindi po mabuti yung kanyang pagsunod at yung kanyang obedient sa Panginoon. Ano po? Hindi mabuti. Kasi pinili niya pa eh. Hindi, alam niyo po, kaya nga ang pagsunod sa Diyos, hindi dapat incomplete obedient. Dapat 100% ang pagsunod. Sumunod ka na nga eh. Gawin mo ng 100. 'Di ba? Wag ka nang maging katulad ni Tatay Samuel na selective lang. Alalahanin po natin the commandment of God is not multiple choice. The 10 commandment of the Lord, yung kahit 10 utos na lang po ng Diyos ang ating tingnan, hindi po yan multiple choice. Hindi yung pipiliin mo lang, yung susundin mo, ay hindi ako sumusunod, hindi ako sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero hindi mo naman minamahal yung kapwa mo, 'di ba? Sineselect mo lang ba yung mga bagay na kaya mo lang sundin, 'di ba? Dahil yun lang yung gusto mo. Hindi gano'n ang pagsunod. Hindi po selective. Hindi incomplete obedient ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Amen? Dahil pwede tayong maparusahan. Pwede tayong magkaroon ng consequence sa ating incomplete obedience sa Panginoon. Amen? Dahil ang commandment ng Diyos kay Saul is magbibring siya ng judgment to all people. Sabi niya kanina, 'di ba? Sa lahat ng tao, including yung king. Sabi nga niya, kahit bata pa eh, 'di ba? Mula sa batang lalaki hanggang babae. So, ano yung ginawa ni Saul? 'Di ba? In-spare niya pa itong yung Haring Agag. 'Di ba? Napaka-foolish ng kanyang ginawa. Amen? Na akala niya mabuti ito. Amen? Kasi siguro dahil gusto niya ipakita yung respeto, 'di ba, ng mga tao sa kanya, pine-preserve niya yung royal majesty, pine-preserve niya yung kanyang thought. Akala niya dahil siya ay hari, 'di ba, ang concern niya for the glory of his triumph, yung kanyang paghahari. Amen? Siguro ganun yung kanyang nasa idea sa pag-iisip niya kaya niya na buhayin pa itong hari na to. Amen? So makikita natin dito na sinira na naman ni King Saul yung plano ng Panginoon. Yung commandment ng Panginoon na pag-judge niya sa mga tao na yon, amen? Sinira na naman niya dahil malinaw po ang utos ng Panginoon. Sa verse 3, 'di ba? Every ox and sheep, sabi niya, camel and donkey was to be destroyed. Pero hindi niya ginawa. Amen? Kaya dito makikita natin na yung kapag ang Panginoon po kasi gusto niya na ipakita ang kanyang judgment, lilipulin talaga niya. Amen? Hindi siya magbibigay ng benepisyo sa mga taga-Israelita against sa mga kaaway nito dahil yun ang holy people ng Lord eh. Sila yung appointed na anak ng Diyos. So gusto niya i-execute itong mga tao na to, wala silang dapat i-save, 'di ba? Dahil judgment ng Panginoon to, wala tong kinalaman sa kanila. Amen? Dahil mercy to ng Panginoon sa kanila. Amen? Hindi dapat natin pakialaman yung pagja-judge ng Panginoon kasi hindi tayo ang judge. Hindi si Saul ang judge. Amen? Kinuha niya na nga yung pagiging king. Gusto niya pati yung judgment ng Panginoon, 'di ba? Na sometimes akala natin mabuti. Pero hindi po. Amen? Hindi po mabuti ang ating mga ginagawa kapag hindi po ito ayon sa pag partial obedient lang. Amen? At
at hindi complete obedient po, no? Partial obedient na yung may party ka lang ng sinusunod pero hindi mo sinunod ng buo. Amen? Kaya, syempre yung mga tao, kapag ganun yung ginawa mo, di ba, susunod lang sila kasi nasa under sila ng pamumuno niya. Amen? Kaya ang mangyayari, magdadamay-damay. Di ba? Madadamay-damay na hindi mo inisip na makakapagdamay ka sa pagiging disobedient mo. Kahit sa pamilya natin, subukan nyo hindi sumunod sa Panginoon. Hindi lang ikaw, nakakapagdamay ka rin na dapat hindi na aabutin ng mga pamilya mo pero dahil sa partial obedient na ginagawa natin, 'di ba? Is completely disobedient pa rin 'yon sa harap ng Diyos. Kaya anong nangyayari? Nadadamay pati pamilya natin. Amen? Kaya sa 10 and 11 makikita natin dito yung word ng Panginoon kay Tatay Samuel. Sabi niya sa 10, sinabi ni Yahweh kay Samuel, nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Amen? So dito, nakikita natin yung puso ng Diyos was broken dahil sa disobedient ni Saul. Ganun po yung nangyari sa Diyos. No? May emosyon din po ang Panginoon. Alam nyo, we are the image of God ginawa niya tayong masterpiece. 'Di ba? Ginawa niya tayong templo. 'Di ba? Kaya sometimes may emosyon tayo na nagagalit tayo sa kasalanan. Amen? Kasi ganito yung pakiramdam ng Panginoon. Na alam nyo, kahit na pinili niya, kahit na inilagay niya sa posisyon si Saul, pinagsisihan niya. Kasi nagsimula siyang magkaroon ng humility, tapos nung nag-submit na sa Panginoon, 'di ba? Ang ginawa niya na yung own way niya, hindi na yung way ni God. Mayroon siyang humility panlabas, 'di ba? Pero kapag dating sa submission sa Panginoon, hindi niya ginawa. Napakapangit po ng pakitang tao o pagiging ipokrito sa harap ng Diyos. Amen? Kasi wala po tayong maitatago sa Panginoon. Kahit sa ating pagsunod ngayon, 'di ba? Pwedeng nakikita ka ng Panginoon, nakikita ka ng mga tao na ang sipag naman nitong tao na 'to, wala nang ginawa kundi maglingkod, wala nang ganito, pero kita ng Lord yung heart. Amen? Yung pagiging tao niya, yung term na pagiging tao niya, na iba ang pangunawa ng tao sa puso ng Diyos. Maaaring ang tingin natin sa mata natin is, bakit naman papatayin lahat ng Panginoon yung mga tao na yon, kahit mga batang walang kinalaman, 'di ba? Pati mga hayop na wala namang kinalaman kung tutuusin ng hayop, but our thought is not His thought. Yung way ng Panginoon ay hindi natin way. Ang trabaho nating mga tao is sumunod sa Diyos at magkaroon ng takot sa Diyos. Amen? Kaya yung puso ng Panginoon, kung hindi natin naiintindihan yung kanyang emotion, 'di ba? Do you think ganun na lang magpapatay ang Panginoon kung wala siyang purpose sa mga ito? Amen? Kaya wag po tayong makialam sa purpose ng plano ng Panginoon dahil sa ating sariling thought o pag-iisip natin na parang sinasabi natin na mali ang desisyon ng Diyos, mali ang plano ng Diyos, mali ang mga utos niya, tayo ang tama, kaya ito yung gagawin natin. Hindi, iba ang puso ng Diyos, iba ang pag-iisip niya sa atin. Kaya tayo po, wag tayong kumilos o lagi tayong nasa human emotion. Kasi may great things pa na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kaya masakit din para sa Diyos na i-reject si Saul. Kasi siya naman din ang pumili doon eh. Siya rin naman ang naglagay doon. At lalong yun din ang nararamdaman ni Prophet Samuel na i-reject, 'di ba? Na sa harapan ni Saul, nagsasalita sila na sinuway mo ang Diyos. Nagsasalita si Prophet Samuel, nagalit siya. Ang emosyon niya sa harapan ni Saul. Pero deep inside, naggigrib si Saul. Naggigrib ang Panginoon. Amen?
dahil sa mga bagay na hindi niya na-please. Kaya dahil dito, si Tatay Samuel, si Prophet Samuel, dahil sa grieving niya, 'di ba, na ni-reject ng Panginoon si Saul bilang spiritual, 'di ba, na ano niya, na advisor niya, naggi-grieve din si Samuel. Amen? Kaya nananalangin siya sa Panginoon. Humihingi siya para i-please ang Panginoon. Namamagitan siya, nag-i-intercede siya para kay Saul. Amen? So sa 12 and 13, makikita natin dito si Saul. Amen? Kung paano niyang ginreat si Samuel. Sabi niya dito sa 12 and 13, kinabukasan, maaga silang bumangon, makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling monumento. At pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. So, hallelujah. So dito po, then sabi niya sa 13, sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul ay binati siya. Pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya. Amen. Hallelujah. So dito po, makikita natin kung paano niya talagang proud na proud pa siya. Sabi niya, blessed are you of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. Sabi po dun sa English. So dito makikita niya na sa sa pag-umaga pa lang po na bumangon si Tatay Samuel, si Prophet Samuel, para siya'y puntahan dahil nagbilin sa kanya ang Panginoon. Dahil alam na po ni Prophet Samuel, bago pa lang siya i-meet, kinausap na siya ng Diyos. Amen? Nakita niyo po, that is prophet. They are ahead. They are ahead kung ano yung nangyayari. Meron po silang alam dahil sila ay kinakausap ng Panginoon. So, hindi po sorpresa sa kanya yung kanyang pupuntahan, yung kanyang madadatnan. Amen? Pero dahil dito, na talagang nagpatayo pa talaga, 'di ba si Saul, grabe yung kanyang glory sa kanyang sarili. Amen? Hindi man lang po siya nahiya sa Panginoon na akala niya sa paraang ito, 'di ba, nag-grieve na nga ang Panginoon sa kanya dahil sa kanyang kasalanan na ginawa na hindi na na-please ang Panginoon sa kanya. Andun pa rin yung kanyang pagpi-please sa kanyang sarili. Amen? Alam niyo po, sabi nga do not be a parang successor. Huwag tayong maging public successor. Yung parang ang labas sa mga tao is tayo naging matagumpay sa gawain natin, pero tayo privately we are failed. We are failure. Privately we are failure. Natutuwa tayo sa mga nangyayari, 'di ba po? Akala natin kinakatuwa ng Panginoon, pero privately, 'di ba, hindi nalulugod ang Diyos sa atin. Kasi ang Panginoon po napi-please at nadi-displease din po ang Diyos. Tandaan natin 'yon. Kaya dito wala man lang siyang guilt, 'di ba? Wala man lang hiya kahit konti. Talagang directly sinabi niya pa na inobey niya lahat ng sinabi ng Panginoon. Amen? Na habang paparating po si Propeta Samuel. Sa 14 and 16 makikita natin, itinanong ni Samuel, ano itong naririnig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka? Sumagot si Saul. Kinuha iyan ng tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin. Sinabi ni Samuel, tumigil ka! Pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh. Ano iyon? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ang namumuno sa Israel.
sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Inutusan ka niyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na pinagbili ng puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Amen. So dito po makikita natin na sabi niya, pinatay ko lahat, sinunod ko lahat. Sabi niya, na hindi siya nahiya at nag-explain. Amen? Yung mga kasalanan, si Saul, makikita natin dito na sinita siya ni Prophet Samuel. Anong ginawa mo? Sabi niya, pinatay niya lahat, biglang nag-uungaan yung mga baka, di ba? Na pati mga baka sinasabi, hindi, buhay kami lahat. Andito pa kami, tinira kami ni Saul. Hindi niya ginawang lahat, hindi niya pinatay lahat. 'Di ba? Kaya pinaunawa sa kanya ng Panginoon dito, sinabi sa kanya na napakaliit pa ng tingin mo sa sarili mo dati, grabe ka, ang humble-humble mo. Kung tingnan mo 'yung sarili mo ganito, kung i-describe mo na maliit lang ang bayan ninyo, 'di ba? Parang gano'n, sino ka ba para ilagay sa pagiging hari? Nasaan na? Parang 'yun ang sinasabi niya. Nasaan na 'yung humility mo? 'Di ba? Bakit mo sinaway ang Panginoon na naman? Napaka-clear naman ang commandment sa'yo na patayin lahat. Ano tong naririnig ko? 'Di ba? Ano tong ginawa mong performance na to na, 'di ba, na yung pride mo at saka yung disobedient mo ang nangbubulag sa'yo. Amen? Sometimes tayo po 'yon. Yung pride natin at yung disobedient natin make us blind. 'Di ba? At hindi lang 'yon. Kapag tayo ay may pride at hindi nagkakaroon tayo ng disobedience sa Panginoon, hindi lang tayo nagiging bulag, nagiging bingi din tayo sa mga kasalanan na obvious naman. Amen? Sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo po, nagkakaroon tayo ng blind spot na kasalanan sa ating mga buhay. Alam niyo po yung blind spot? Yung alam na ng mga tao sa paligid mo, ikaw na lang hindi nakakaalam na nagkakasala ka. Or, alam ng Diyos na nagkasala ka, pero ikaw, hindi mo alam na nagkakasala ka. Amen? That is blind spot. Hindi mo nakikita yung sarili mo. Dahil sa pride niya, dahil sa kanyang gusto niya ma-honor siya, 'di ba? Gusto niya ma-glory siya, mapapurihan siya. Amen? At sometimes ganun tayo. Sometimes nangangatwiran tayo, imbis na sumunod tayo, kinakatwiranan pa natin yung mga mali nating ginagawa, imbis na we need to sincerely pray sa Panginoon. Na i-search tayo ng Diyos. Na tingnan niya yung puso natin. Hindi ba yun yung sabi niya sa Psalm 139, 23 and 24? Search me, O God, and know my heart. Subukan mo ako, try me, and know my anxieties. Diba? Kung merong mga kahangalan sa akin, sa mga ginagawa ko, i-lead mo ko sa way ng everlasting. Diba? Sa way ng Panginoon, kasi yung way ng Panginoon walang hanggan. Idadala tayo nito sa walang hanggan. Pero kung mas nakikita natin yung excuses imbes sa pagsunod, mas nakikita natin yung pagsuway kaysa sa pagsunod sa Panginoon, at hindi lang yun. Dahil sa pride natin at sa blind spot natin, we blame to people. Hindi sa sarili niya. Sinisisi niya pa yung tauhan niya, imbes na siya. Dahil siya ang namumuno. Amen? At gusto niya, sinisi niya doon sa kanyang katauhan at sasabihin niya na siya'y masunurin, siya ay nag-obey. Amen? Napakahalaga po na third part pa doon, ginastify niya. Diba? Ginastify niya pa yung pinili namin yung the best na sheep, sabi niya pa eh. 'Di ba? Ginastify niya pa yung ginawa niya kasalanan. Tayo po, some part natin ginajustify yung mga ginagawa natin sa Panginoon. Alam na nga natin na masama eh, 'di ba? Uulitin pa natin. Tapos i-justify pa natin sa Panginoon. Amen? Until now, marami po sa atin, ganun din po tayo. At pang-apat, ano pang sabi niya doon? Kinlaim niya.
Sabi niya, ginawa niya pa, ang sabi niya pa, pinili ko yung mabuti, yung ginastify niya, para gawin ang ni-reason niya pa sa spiritual reason. Pang-apat niyang ginawa, di ba? Pang-apat, sinabi niya doon na iaalay kay Yahweh. Hindi humihingi sa kanya ng sacrifice si Yahweh. Di ba? Hindi niya hinihingi mga ox na yan para isacrifice sa kanya. Kaya ito po yung tinatawag na pride and self-deception. Yung alam mo ang katotohanan, amen, pero binabaluktot mo para maging perfect siya sa harapan ng mga tao, di ba? At hindi sa harapan ng Diyos o sa harapan ni Prophet Samuel. Yun ang katotohanan. Kasi sa harapan ng Panginoon at sa harapan ni Prophet Samuel, he did the worst thing. And that's nothing. Desperado. Alam niyo yun? Desperation yung nakikita sa kanya. Amen? Pagiging ipokrito, pagiging prideful, yun po yung nakikita ng Diyos sa kanya. Amen? Ito yung nare-reveal sa kanyang pag-uugali. Kawalan ng humility sa harapan ng Diyos. At dito makikita mo talaga yung kanyang poor relationship with God. Napakaliit ng kanyang pagrespeto sa Diyos. Alam niya na nakikipag-usap ang Panginoon kay Prophet Samuel. Pero lahat ito, winalang bahala niya, humaharap siya na parang wala kang ginagawa. Di ba? Na parang wala siyang ginawang pagsuway sa harapan ng Diyos. Dahil sa kanyang pride. Parang, alam niyo yung pagsuway na ginawa ni King Saul? Parang niyang tinanggal sa trono yung Panginoon. Amen? Tinanggal niya na nga sa trono, tinanggal niya pa sa puso niya. Ako yung king, ako yung tama. Mas tama ito. 'Di ba? Walang takot. Walang takot. Kaya pag humaharap tayo sa Panginoon po, wag na po tayong mga tuwiran pag alam natin na mali. Amen? Kaya kitang-kita natin yung paggalaw at pagkilos. 'Di ba? Na sumira sa kanya. Kaya sinuway siya dito ni Tatay Samuel, be quiet, manahimik ka. 'Di ba? Manahimik ka. Tumigil ka, sabi niya. Pakinggan mo ang sinasabi sa akin ni Yahweh kagabi. Amen? Kaya sa 21 po, sabi niya dito, hindi mo ba alam, sabi niya sa 20 na po, sumagot si Saul, sabi niya dito, sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amaleka. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam na tupa at baka, hindi namin pinatay kasama ng iba, sa halip inuwi namin ito sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Amen? Kaya, katulad ng ano to, ito yung pagsagot ni Saul na pagbe-blame niya na sa ibang tao, katulad po ng sinabi ko kanina. Tapos sinabi ni Samuel sa kanya, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh? Sabi sa 22, ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam. At ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh. Itinakwil ka rin niyang bilang hari. Amen? So kaya dito makikita natin yung rejection, amen, ng ating disobedient. Kaya nga dito po kinukuha lagi ng mga nagtuturo yung sabing obedient is better than sacrifice. Amen? Sino po dito yung sumusunod sa Panginoon kalahati-kalahati lang? Amen? Siguro po lahat tayo guilty. Sino dito yung sumusunod sa Panginoon na binipili lang natin yung 10 utos?
'Di ba? Namimili lang tayo sa Ten Commandment. Ten Commandment is not multiple choice. Hindi po yan multiple choice na yung pagpatay hindi ko gagawin pero magsusugal ako. Yung pagtulong sa kapwa gagawin ko pero sinisiraan mo yung kapatid mo. Amen. So lahat to magiging empty sa harapan ng Diyos pag ganito po yung ating pagsunod. Kaya sabi niya, kaya minsan akala natin hindi tayo mangkukulam. Mangkukulam po tayo. Kapag ikaw ay klase ng tao, 'di ba, na hindi ka sumusunod sa Diyos at sumusuway ka, para kang isang mangkukulam. Kasi ang mangkukulam po ang ugali niyan jealous, 'di ba? Yung nagseselos ka sa mga kapwa mo, 'di ba, na hindi yung walang kabanalan, 'di ba? Mga ugali ng mangkukulam 'yun. So dito dinidescribe na ang pagsuway sa kanya ay kasing sama pa ng pagkukulam, 'di ba? Kaya akala natin hindi tayo gumagawa ng masama, akala natin hindi tayo mangkukulam, 'di ba? Dahil hindi naman tayo nangkukulam. Pero may mga ugali tayo na ugali ng mangkukulam din minsan kasi ang jealous is ano, kaya nga sabi po ano, ang witchcraft, kapag ikaw nakaramdam na ng jealousy, yung pagkainggit sa kapwa, meron ka ng ano, spirit of witchcraft. Kaya napakahalaga po ano na mag-repent tayo sa Panginoon sa mga pagsuway natin at hindi natin yung katigasan po ng ulo natin. Katigasan ng ulo natin na nagiging religious lang tayo pero wala tayong obedient. Yung pagkatakot natin sa Panginoon is empty. Sabi dito, kaya nga ang the best sacrifice na maihahayag natin at maibibigay natin sa Panginoon yung repentant heart. Yung pagbabago ng isip at puso. Amen? At yung ating mga gawa na nagsusurrender tayo sa services ng obedient. Kaya nga, ang sabi sa Psalm 51, di ba? 16 at 17, for you do not desire sacrifice. Hindi naman talaga gusto ng Panginoon ng mga sacrifice. Or else sabi niya, I would give it. You do not delight the burnt offering, the sacrifice of God, and a broken spirit, a broken and contrite heart. This, O Lord, you will not despise. Sabi niya rin sa Roman 12:1, di ba po? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, your reasonable services. Di ba? So nagsusurrender po tayo, nagpapabago tayo ng isip. Binabago natin yung ating pananaw sa pagsunod sa Panginoon na may banal na takot. Hindi po yung own will natin before God. Kaya nga, yung offering po natin, no, lalo po sa panahon ngayon, meron na tayong inoffer si Jesus Christ. Amen? Kaya malaya tayong makalapit. Huwag na tayong mag-rebellion. Huwag tayong maging rebellious, huwag tayong maging stubborn heart na nagre-reject lagi sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. Huwag natin i-practice yung mga katulad ng occult na practices o idolatry. Huwag natin i-practice yung pagiging religious. Nasunod tayo ng sunod sa mga sinasabi ng church pero hindi natin nasusunod yung totoong nagko-command. Yung totoong Diyos na dapat sinusunod. At yun ang problema. Nineneglect ni Saul. Amen? Yung mga sinasabi ng tunay na nagpapala, ng tunay na lumikha. Amen? At akala niya mabuti yun. Kaya patuloy po tayo mag-observe sa mga sarili natin. Ano po, kung ano yung problema ng mga puso natin, bakit tayo nagiging rebellious, bakit tayo nagiging stubborn, matigas ang ulo, bakit tayo uma-against sa gusto ng Panginoon. Kasi hindi po yun makakatulong sa atin. Magkakaroon lang tayo ng mas malaking problema kung patuloy natin pong pagpapatuloy ang hindi pagsunod sa harapan ng Diyos. Amen? Huwag tayong magkaroon ng self-will, yung human will, 'di ba, na against po sa gusto ng Panginoon.
Kasi ire-reject po tayo. Ire-reject tayo ng Diyos. Huwag nating practicein. Huwag tayong manatili sa rebellious heart, sa stubbornness, sa religious practices. At sa pagre-reject sa salita ng Diyos. Yun yung ginagawa ni King Saul, 'di ba? Patuloy niya, paulit-ulit niya. Kaya ni-reject na din siya ng Diyos. Dahil doon, sabi po sa pag-aaral, mga 25 years pa ang lilipas bago magkakaroon ng king. Kaya itong rejection na naranasan po ni King Saul was final. 'Di ba? Yung una, sabi ng Panginoon sa kanya, nung unang pagsuway niya, hindi ka na magre-reign. Sabi ni Prophet Samuel sa kanya. Ngayon, tinatanggal na sa kanya. Ni-reject na siya. Dahil ni-reject mo ang salita ng Diyos, ikaw rin, ire-reject na. Ire-replace na siya ng Panginoon. Kaya nga sa 24 and 25, makikita natin doon, si Saul, yung effort na ginawa niya, yung weak, yung kahinaan niya. 'Di ba? Sabi niya dito sa 24, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko ang utos ni Yahweh. Ang mga bilin mo sa akin, nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan, kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo, patawarin mo na ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang makasamba kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Itinakwil ka na niya bilang hari ng Israel. Amen? So dito, dito, nagsisi siya, pero dininay niya pa rin ang katotohanan. Sinisi niya pa rin yung mga tao. Siya ay di ba po? Siya ay nagtabi ng mga sinave niya, si King Agag. Kung hindi niya inutos, hindi gagawin ng mga tao. Amen? Yung nagko-confess siya, pero dinideny niya pa rin yung katotohanan. Nagko-confess, kapag ganun ang ginagawa natin, we are in danger. 'Di ba? Nasa danger tayo at lalo nating dinadamage yung kasalanan. Kasi pinapatungan ulit natin ng pagko-confess sa Diyos ng another kasalanan. Isinisisi mo yung lahat ng nangyari sa mga tauhan, gina-justify. 'Di ba po? Talagang wala siyang takot sa Diyos. Ginagawa niya to more and more. Amen? At isipin mo na lang, kapag sinisisi mo yung kasalanan na yan sa mga tao, sino mapapahamak? Wala siyang pakialam sa mga tao. Wala siyang care, wala siyang pagmamalasakit sa mga tao. Nagmalasakit siya kanina, nagbigay siya ng mercy doon sa mga Kenites yun, di ba? Pero dito sa mga tauhan niya sarili, hindi na nga niya pinakain kahapon, di ba? Yung kwento po kahapon. Tapos ngayon, ibinibintang niya pa ikasalanan na hindi naman sila ang gumawa, kundi siya. Maling-mali. Instead of dealing ng yung issue ng puso niya, yung rebellion niya, yung stubbornness niya sa harapan ng Panginoon, hindi, yung word niya pa rin, ipipix niya. Di ba? Ang lahat ng ito, sabi niya, tulungan mo ako isettle to. Tapos sinisi niya pa yung mga tao na sinunod niya, yung mga gusto ng tao. Hindi po, siyang may gusto noon. Alam ng Diyos yung puso ni Saul? Alam ng Diyos yung pagiging rebellion at stubbornness niya? Tapos yung pagsesettle niya ng kondisyon, ibig na lalong magpakumbaba siya kasi may inaayos ng Diyos yung puso niya. Sometimes yun ang inaayos sa atin ng Panginoon. Yung mga puso natin na mali sa harapan niya. Hindi lang natin kailangan ng pure heart, kailangan natin ng tamang puso sa harap ng Diyos. Amen? Kaya dahil mali ang puso niya, mali rin yung puso niya sa mga tao. Tingnan niyo, wala siyang pakialam. Hindi po tinitingnan ng Diyos yung panglabas, kundi mga panloob natin. Amen? So, imbis na paayos niya yung puso niya, di ba, gusto niyang isettle pa, pati yung pagiging pag-rebellion niya, at saka yung kasalanan niya against God. Di ba, yun pa yung sinasabi niya eh. Kaya sabi ni Samuel sa kanya, hindi kita masasamahan, sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Amen? At tumalikod.
So, makikita natin yung rejection sa kanya ng Panginoon. Yung pinaka-final na rejection sa kanya. Amen? Sinabi ni Samuel kay Saul, sa araw na ito, tinanggal na sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel at binigay ito sa isang taong mas mabuti kaysa sa iyo. Wala pa po si David pero sinabi niya binigay na sa tao na mas mabuti kaysa sa iyo. Ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ang pag-iisip. Hindi siya katulad ng tao na nagbabago ng isip. Sumagot si Saul, nagkasala nga ako. Ngunit sa pagkakataong ito ay pinapakiusap ko sa iyo, bigyan mo ako ng kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatandang pinuno at buong bayang Israel. Samahan mo akong bumalik upang sumamba kay Yahweh na iyong Diyos. Sumama si Samuel at si Saul na may sumamba kay Yahweh. Amen? So dito, sa kabila ng pagre-reject sa kanya, yung pa rin kompromiso sa tao, no? Yun pa rin ang gusto niya, karangalan, glory pa rin, na, alam niyo po, that is wickedness. Maling pag-worship. Sa bagay, hindi po natin masisisi kasi from the beginning, di naman niya kilala Yung lingkod ng Diyos, hindi rin niya kilala yung Diyos. Amen? Walang higit na mas mahalaga sa kanya kundi papuri ng tao. Yun yung dinidiin niya dito. Hindi yung kanyang pagsisisi sa Diyos. Yung pagiging desperado niya sa action na ginawa niya. Yung lesson dapat na mas maunawaan niya sa pagiging pinuno, pero hindi. Lahat naging walang makabuluhan. Walang naging makabuluhan sa pagli-leader niya sa nation kasi lahat ng ito nag-against siya sa rule ng Panginoon. Lahat ng ginawa niya hindi para sa Diyos, kundi para sa sarili lang niya. Amen? Kaya dito po dito, makikita natin dito sa 32, hallelujah. Makikita natin si Tatay Samuel dito habang kine-carry out he's carry kasi si Tatay Samuel ang pinagdadaanan ng emosyon at salita ng Panginoon sa mga will ng Diyos na gustong maganap. Amen? Kaya ang nangyari dito sa 32 at 33, dito niya pinapatay pa rin po. Sabi niya, sinabi ni Samuel, dalhin dito si Agag, ang hari ng Amalek. Mabigat ang mga paang humarap sa kanya ni Agag at nanginginig na sinabi nito, siguro na may hindi ninyo ako papatayin. Sumagot si Samuel, kung paanong nawalan ng anak ang maraming ina dahil sa iyong tabak. Ang iyong ina naman ang mawawalan ngayon ng anak. At si Agag ay pinagputol-putol ni Samuel sa harapan ng altar ni Yahweh sa Gilgal. Pagkatapos nito'y umuwi si Samuel sa Rama at si Saul naman ay sa Gibeya. Mula noon, hindi na siya muling nagpakita kay Saul, subalit kinalungkot din niya ang nangyari kay Saul. Si Yahweh naman ay nanghinayang sa pagkapili niya kay Saul bilang hari. Amen? So dito, makita natin kung paanong yung issue about doon sa king, ang ginawa si tatay, yung pagiging disobedient ni King Saul, si Prophet Samuel po ang pumatay. Amen? Siya na po ang nag-destroy sa king. Amen? Na pinalapit sa kanya. At siya ang nag-obey sa sinabi ng Diyos. Amen? At hallelujah, mukhang pong karumal-dumal, 'di ba? Talaga yung pero that is the judgment ng Panginoon. Dahil ang sabi din ng Panginoon sa bagong tipan, ang kapalit ng kasalanan ay kamatayan, mga kapatid. God is never changed. Kaya hindi yung akala siguro ni Agag, 'di ba? He was innocent. Amen? Yung mga ginawa niya na karumal-dumal sa mga Israel, yung pagiging wicked niya, yung pagiging hangal niya, yung pagiging violente niya bilang leader
sa mga people, ang God, ang judgment ng God sa kanya, hindi niya matatakasan. Kaya sa pamamagitan ng kanyang, ng ano din doon po, siya pinatay. 'Di ba? Pinatol-putol pa, napakasaklap po. Ano mo? Amen? Kaya, wag po nating wag nating baliwalain yung salita ng Panginoong Diyos. Lagi po tayong manatili sa humble repentance sa harap ng Diyos. Para ma-restore tayo ng Panginoon. Para mag-repent po tayo, para i-rebuild niya ulit tayo. I-redirect niya tayo. Huwag tayong nangangatwiran pa na andyan kasi yung mga, ano ba'y tumutok sa'yo, di ba? Sila kasi lumapit sa akin kaya hindi ko naiwasan. Di ba? Kasi kung hindi naman po ako nilaya nila Panginoon, hindi ko naman po gagawin, kapatid. Kaya nga may banal na spirito na tutulong sa atin para magkaroon ng self-control. Huwag tayong katwiran sa harap ng Diyos. Amen? Huwag tayong maging rebellion. Huwag tayong maging katulad ni Saul. Kasi maraming nadadamay. Maraming madadamay. At the end of the day, ikaw din ang magsasuffer sa paulit-ulit na ginagawa mo, hindi naman ang Diyos. Ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo. At sa sarili ko, tayo lang po ang nagpapahirap sa sarili natin sa paulit-ulit na pag-disobey natin sa Panginoon. Amen? Kaya nawa po tayo po'y makapag-desisyon. Let's make decision po sa harap ng Panginoon. Kasi darating ang panahon, God has a final decision din para sa iyo at para sa akin at tayo haharap sa harapan ng Panginoong Diyos. Huwag tayong maging proud, stubborn heart. 'Di ba? Kasi ang dami-dami pong opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon to repent. At magbago po tayo ng way natin at pag-iisip natin. Dahil yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Nawa po patuloy tayong magpatuwid, magpaturo, magpabago, magpadisiplina, magparule tayo sa Diyos. Kaya nga natin siya tinatawag na Lord and Savior. Amen? Kasi siya yung nagligtas sa atin. Siya yung sundin natin. Magpakababa tayo sa Kanya. Amen? Yung partial obedient, tandaan po natin, is complete disobedient po sa Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos, hindi multiple choice. Amen? Kaya alam ng Panginoon, bawat isa sa atin, alam niya kung sino ang sumusunod ng totoo at kung sino yung nagiging ipokrito at hindi sumusunod sa Kanya ng tama ayon sa Kanyang kapahayagan. Amen? And God is the same God. Ang Diyos noon, Diyos pa rin ngayon. Amen? Kaya patuloy po tayong lumapit sa throne ng mercy, ng grace ng Lord. Amen? Para po tayong magpabago. Magpatuwid. Hanggat may buhay, may pag-asa tayong magpabago sa Panginoon. Kaya lumapit po tayo. Lumapit tayo ng hindi na dinideny pa o hindi na natin ginibigyan ng katwiray sa sarili natin, kundi totoo tayong magpakatotoo sa harap ng Diyos na magpasiyasat ng mga puso natin. Amen? At isip natin at magpabago. In that way, mas malaya tayo na makakapagpabago ng buhay natin sa Panginoon. Kasi binigyan natin ng kalayaan yung sarili natin. Acceptance lang talaga. 'Di ba? Ano ba kung marumi ka na lumalapit sa Diyos? Kaya nga may Savior eh. Ano ba kung makasalanan kang lumapit sa Diyos? Hayaan mong buuin tayo ng Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang magbuo sa atin. Hindi yung the more tayong gumagawa ng kasalanan, the more tayong nagiging rebellion sa Kanya. Mali. Maling pag-iisip. Maling diskarte. Maling desisyon. Magpaayos tayo sa Diyos, mga kapatid. Kasi walang ibang aayos ng buhay natin, hindi ang mga katulad ng kawal ni Saul, hindi ang mga tao, hindi ang pakitang tao. Pagko-compromise sa tao, hindi mo mararanasan ang companion, 'di ba? Ang pagmamahal ng compassion ng Panginoong Diyos hangga't hindi ka lumalapit ng totoo sa Kanya. Because sabi ng Lord, the more na magi-increase ang kasalanan, the more yung love niya. Amen?
Kaya wag ang kasalanan natin na magpalayo, wag ang rebellion natin na magpalayo sa Diyos, kundi yun ang magpalapit sa Kanya para magpabago tayo. Amen. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we honor your name, we glorify you, we bless your name, Father God. Salamat, Ama, na sa bawat pagbubulay-bulay namin ng salita, nakikita namin ang kabutihan mo, nakikita namin ang pagpapala mo, nakikita namin ang pagbabago na ginawa mo, Ama, sa pamamagitan ng grasya at habag mo. Patuloy mo kaming siyasatin ang aming mga rebellion heart, ang aming mga puso, Panginoon ko, na nagkakasala sa iyo, ang mga wickedness, Panginoon, yung mga pangangatwiran namin, yung stubbornness namin, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming gamitin, Ama, para sa kalwalhatian ng kingdom mo, na hindi maputol, Panginoon, ang paglawak ng kingdom mo dahil sa mga buhay namin, na maging katitisoran kami, kundi Lord, tulungan mo kaming maging pagpapala, Panginoon, una sa iyong mata, Panginoon, hindi sa mga mata ng mga tao, kundi Lord, we don't want yung nagagalak kami o nagse-celebrate kami dahil sa papuri ng tao, pero deep inside, Lord, inaayawan mo kami. Lord, we rather na lumapit sa iyo na, Lord, ang mata mo, Panginoon, ay nagagalak, napiplease sa amin, kaysa napiplease lang namin yung mga tao sa harapan namin, tapos ikaw na mismong Diyos namin, Panginoon, hindi ka napiplease sa mga ginagawa namin. Kaya, Ama, salamat na naririnig namin at nare-renew na wake up call kami, Panginoon, sa mga kwento na nangyayari, Panginoon, mula pa noon. Patawarin mo kami sa lahat ng katigasan ng aming mga puso, ng aming mga ulo, na sometimes mas iniisip namin na mas mabuti ang aming way kaysa sa way mo, na mas mabuti ang will namin kaysa sa will mo. Lord, have mercy upon us, Father God. Kahabagan mo kami, Panginoon, at kaawaan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Ama. Turuan mo kami, O Diyos, sa bawat oras at bawat araw na maparangalan ka, na hindi ka mapahiya sa mga tao. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. In the mighty name of Jesus, I pray. Your Holy Son, your only Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Lord, with humility, Father God, we bless you and we give all the glory and praises to you in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po. Ayan, sino po ang gustong mag-share?